Hi guys! Welcome back to my channel. At sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako pala si Teacher Plantito. At kung bago lang kayo sa channel ko, napadaan lang kayo, paki-subscribe lang po, yung red sa baba, at sa tabi po niyan ang notification bell para updated kayo guys kung meron kaming mga bagong videos. At ngayon guys, pag-uusapan natin ang Philodendron Black Majesty. Ito po siya guys. At ang Philodendron Dark Lord. Ito po siya guys. Ang kanilang pagkakaiba at ang tamang pag-aalaga nito. Pero bago ang lahat guys, okay, ngayon, pag-usapan muna natin ang kaibahan ng Black Majesty sa Dark Lord. Ito yung Black Majesty. Ito naman ang Dark Lord. So kung napapansin nyo, ang dahon ng Black Majesty ay sharp, medyo sharp siya, and narrow. Ang bagong dahon niya ay kulay maroon, no? Na sa kalaunan ay magiging parang dark chocolate or papunta na siyang black. Pag nag-mature na talaga siya, ay nagiging dark green. Ito, nagiging dark green siya. Tapos, ang Dark Lord naman ay malapad ang kanyang mga dahon. Ito, ang dahon ng Dark Lord. Ang bagong dahon niya ay kulay dark orange or parang light bronze. Tapos, kalaunan ay magiging dark green. So, ang Black Majesty ay sobrang dark at sharp ang dahon. Ang Dark Lord naman ay mas malapad ang dahon at dark green. Tapos, ngayon, pag-usapan naman natin ang pag-aalaga. Silang dalawa ay parehong climbing philodendron. So, mas gusto nilang tumubo sa mga moist na soil, sa mga mossy na post, or kaya sa mga burlap wrap na mga pool. Gaya nito. So, lagay na lang siya dito. Ang mixture naman ng kanilang soil na ginamit ko ay kokopit, tapos may halong rice hull at saka garden soil. Tapos, ang size naman ng kanilang container or pots, mas gusto nila yung malalaking container. Dahil ayaw nila ng nagiging root bounded sila. Kasi pag malaki ang container mo, so mayroon silang enough room para tumubo. Kasi the looser the roots, the healthier and the taller your plants will be. So, pag nagiging root-bounded sila, magiging mahina ang kanilang paglaki. So, kapag napapansin nyo na medyo mahina ang paglaki ng inyong halaman, ay kailangan nyo nang iripat sa mas malaking container or pots. Tapos, sa lalagyan naman, kailangan wag nyo silang ilagay sa direct sunlight, no?
huwag matamaan ng direct sunlight dahil masisira o masusunog ang kanilang mga dahon. So mas gusto nila indoor or kaya naman sa ilalim ng punong kahoy. So doon mas gusto nilang tumubo. So dahil mabilis silang lumaki, kailangan talaga natin lagyan ng makakapitan. Gaya nito. So, iwasan nyo lang yung sobrang basa at saka sobrang dry ng soil niya. Yung tamang-tama lang, siguro mga twice a week lang ako magdidilig nito. Tapos, ang paraan naman ng pagpaparami nito ay through cutting. So, ito, hindi pa siya pwedeng i-cut natin dahil wala pa siyang mga ugat na lumabas dito. So, hihintayin muna natin na lalabas ang mga ugat niya dito, saka pa natin siya puputulin. Pero, kung gusto niyo naman na lumaki siya, lalagyan lang natin siya ng pool at kakapit na siya doon. So, mas maganda siyang tingnan. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa aming video.